dadalhin sa piging si Amaya? Ipinasundo sila ng iyong baba kay Lasungil at Paragahin. Bitawa mo ako! Kung gano'n ay paroroon tayo ngayon din. Tanggapin mo ang aking husay. Natitiyak ko na may pagtingin siya sa ating Ginoo. Hindi ko maaaring tanggapin ito. Kung ganon, ibabalik ko to sa aking buhok. Hanggang sa ikaw ang kusang kumuha nito. Agang, ang aking anak, si Amaya. Si Amaya. Siya na kaya ang babaeng nasa hula? Siya ang babaeng magliligtas sa atin kay Rahamang gubat? Hindi maaaring isama si Amaya sa mga bihag na ito. Iba siya. Bakit ka puro pasat sugat? Hindi na mahalagang malaman mo, Ginoo. Kung ipamimigay man siya, handa ako magbigay ng kahit na anong halaga sa kahit na sino magmamay-ari sa kanya. Nakahanda ako magparaya. Masasagot ko lamang yan kapag nahawakan ko ang mga kamay niya. Anong ginagawa niyo rito, mga uripon? Lakad! Hindi mo maaaring kunin ang uripon! Dahil ayoko masisira ang aking mga salita. Si Amaya, si Ian Lamita na ang nagmamay-ari sa Huwag mong sasalungatin ang mga kautusan ko, Bagani. Lalo na sa harap ng mga tumao, sandig, timawa at mga bihag. Hindi mo na ako binigyan ng paggalang at kahihiyan. Nilapastangan mo na rin ang sarili mong baba. Baba, hindi ko nais pasamayin ang inyong loob. Ang tanging hangad ko lamay ang kamay ni Amaya. Sundin mo na lamang ang utos ko, Bagano. At kalimutan mo na ang pag-ibig mo kay Amaya. Dahil kung hindi, ako na ang gagawa ng paraan upang mawala siya sa puod natin. Bakit nais kang bilhin ni Bagani sa aking Iloy? Bakit tila pinagtatanggol ka niya? Sa akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Sa palagay mo ba ay maililigtas ka ng anak ng Raha? Kahit na ipaubaya pa kita sa Ginoo, alam ko na ako pa rin ang pagbibigyan ng ating kapunuan sapagkat nakuha ko na ang tiwala ni Rahamang gubat. Oo. Nakuha mo nga ang pagtitiwala niya dahil sa pagtataksil mo sa iyong kabiyak. Sa akin, Dada. Tikman mo ang sakit na idinulot mo sa akin at ng iyong ina. Magpapaalipin ka simula ngayon at paglilingkuran mo kami. Kunin ang mga maruruming damit. Linisin mo yan sa ilog. Ngayon din. Lamitan madilim na sa labas. Tila masama ang katawan ng uripon. Maaari sigurong bukas na. Hindi! Ngayon niya gagawin ito, kahit igrisinto na. Kaya tumayo ka dyan, Uripon. Tumayo ka at sundin mo ang kautusan ng iyong Panginoon. Sumama ka sa kanya, Kayang. Una, duwa. Sinaahak at Kuling, sila ang aking mga bagong kuripon. Mula ngayon, sila ang inyong magiging kaagapay sa mga gawain dito. Ahak, Kuling, si Agul at Lumad, sila ang aking mga pinagkakatawalang panday ng puthaw o tagagawa ng sandata. Magandang gabi, Kuling, Ahak. Magandang gabi, Agul, Lumad. Magpahinga na kayo, Lumad. Bukas mo na ipagpatuloy ang paggawa. Kung inyong mamarapatin, nais ko sana tapusin ang mga ito ngayong gabi. Hanggang ngayon, napapahanga mo pa rin ako sa iyong kasipagan, Lumad. Kung yan ang iyong kagustuhan, kita hindi hadlangan. Ngunit sa inyong dalawa, batid ko ang inyong pinagdaanan. Kaya ramdam kong ang inyong pangangailangan mamahinga. Kaya maaari niyo nang gawin yan. Agul! Samahan sila sa inyong tulugan.
Ngayon na. Tayo na. Kayang bakit mo ko tinutulungan? Batid kong iniisip mo na kay Dian Lamitan at kay Marikit ang aking katapatan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi kita nadarama, Amaya. Lalo na't isa rin akong uripon. Tulad mo. Mapalad ka pa rin, Amaya. Pagkat nakikita kong hindi naman magtatagal sa'yo ang pagiging uripon. Bakit mo nasasambit ang mga yan? Dahil kay Bagani. Sa pakikipaglaban niya para sa'yo. Kitang-kita naman na nabihag mo na ang puso ng Ginoo. Kaya't hindi ako magtataka kung balang araw matutulungan ka niya upang hindi na maging uripon. Hindi tinanggap ni Bagani ang aking husay, Iloy. Huwag kang mawala ng loob, anak. Sa ngayon, sapat nang malaman niya na may pagtatangi ka sa kanya. Hindi na yun mawawali sa kanyang isip. Hayaan na lang natin na ang panahon ang maglapit sa inyong dalawa. Nakita mo ba siya, Iloy? Tunay siyang makisig at napakaganda niyang lalaki. Nakarapat-dapat sa aking anak na isang napakagandang babae. Ngunit, may nakikita akong isang maaaring maging balakid sa inyong dalawa. Ano yun, Iloy? Si Amaya. Nararamdaman ko na may pagtatangi ang Ginoo sa uripon. Ano na kaya ang lagay ni Bae Amaya ngayon? Sana tigilan na ni Dian Lamitan at Bae Marikit ang pagmamalapit sa kanya, ano? Yan nga din pinagdarasal ko kay Aba Ahak eh. Na sana nga, hindi na siya muling saktan pa. Ngunit alam naman natin, hindi mangyayari yun. Lalo't pag-aari ni Dian Lamitan si Amaya. Sino si Amaya? Lumad? Lumad. Paumanhin sa aking pagsingit sa inyong usapan. Tataka lang ako kung sino ang Amayang binibigkas nyo. At tila napakalaki ng pag-aalala nyo para sa kanya. Lumad si Amaya. Siya ang dati naming bayi. Isang binuko. Na ngayon, ay isa ng uripon. Kaya naman pala ganun ang pagpapahalaga nyo sa kanya. Mabait ba siyang binukot? Ubod ng bait, Lumad. Isa ako sa kanyang hayohay. Buong buhay niya, kasama niya ako. Maliban ngayon, kaya hindi ko na alam kung ano ang lagay niya. Kung nais niyo siyang makita, sasamahan ko kayo. Talaga? Sasamahan mo kami? Ngunit, hindi ba tayo mapapagalitan ng ating bagong Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Tayo na. Salamat, Lumad. Doon mo kami dalhin sa tinutuluyang balay ni Dian Lamitan. Halika! Amaya, sabihin mo nga sa akin, anong kaugnayan mo kay Ginoong Bagani? Bakit gano'n na lamang ang pagnanais niya na makuha ka kay Iloy? Hanggat maaari, ayoko yung pag-usapan ang bumarikit. Bae Marikit! Yun ang itawag mo sa akin. At wala kang karapatang hindi sagutin ang aking katanungan, uripon. Huwag mo akong lapastanganin. Maglalayag kayo, Ginoo? Para kay Amaya ang pagkain na ito. Nais kong ihatid nila ito sa kanya sa balay ni Dian Lamitan. Uy, pag-ibig! Ginoo, kung inyong mamarapatin ay nais ko sana ako nang magdala niya sa bahay ng inyong hinahangaan sapagkat nais kong makita ang binibining nagbibigay ng ligaya sa aking mahal na Ginoo. Kung yan ang iyong nais,
pagbibigyan ko. Inakit mo ba siya? Marahil ay ginamit mo ang iyong alindo upang makuha mo ang loob niya. Nang sa ganun ay matakasan mo kaming Iloy. Hindi ako pinalaki ng ganun ni Baba. Bay Marikit. At kahit kailan, hindi ko gagamitin ang katawan ko upang makuha ang ninanais ko. Ngayon, kung nagmamalasakit sa akin ng Ginoo, marahil dahil matagal ko na siyang kilala. Siya ang Ginoong nakadaupang palad ko noon. Si Bagani ang Ginoong sinasalaysay mo dati? Ang Ginoong iniibig mo? Ngunit hindi maaari. Hindi siya maaaring mapunta sa'yo. Higit na nararapat siya sa isang bae na katulad ko. Isang bae na anak ni Dian Lamitan. Hindi sa isang katulad mo na anak lamang ng isang uripon. Di ba nais mong sagutin ko ang mga tanong mo? Kung bakit gano'n lang ang pagmamalasakit sa akin ng Ginoo? Marahil, ninanais din niya ako. Kahit pa sinasabi mong hindi kami karapat-dapat. Ah! Alay! Yan! Halika dito! Alay! Halika dito! Walang yara! Diyan ka! Umayos ka! Diyan ka! Hindi ka papasok sa loob ng balay hanggat hindi ko sinasabi. Hindi ka kakain hanggat wala akong pahintulot. Yan ang nararapat sa'yo. Hangal na uripon! Narinig mo ang sinabi ko? Isa kang uripon! Hinding-hindi magugustuhan ni Bagani ang isang tulad mo. Kaya wag mong akitin ang Ginoong iniibig ko. Uripon. Narito na ang uripong nais ninyong makausap, Ra. Marahil ay nagtataka ka kung bakit hinayaan kong mabuhay ka, Awi. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Ang ginawa ninyong pagsama sa akin ni Bugna sa dayuhang banwa upang mangayaw. Tinatanaw kong malaking utang na loob ang pagliligtas mo sa akin. At dahil dyan, kaya kita binuhay. Binuhay mo ako upang gawing uripon. Ikatuwa mo na lamang ito, Awi. At umaasa akong hindi ka gagawa ng anumang hakbang laban sa akin. Dahil kapag nagkagayon, wala na akong utang na loob sa'yo. At batid mo kung ano magiging kaganapan. Pargahin. Dalhin mo na siya sa mga panday na gumagawa ng mga sasakyang pandagat upang doon siya tumulong. Masusunod ka po noon. Sinaktan ka na naman ni Bay Marikit. Hindi man lamang niya naisip na isa lang ang inyong baba. Nabubuhay lamang si Dato Bugna. Ngunit wala na siya. At kahit kailan, hindi niya ako tinuring na kapatid. Marahil, nanggagalaiti na naman siya sa'yo ngayon dahil nasa iyo na naman ang pansin ng hinahangad niyang tao. Si Bagani. Magmula ngayon, ayoko nang pag-usapan natin yan. Ngunit halata naman na ikaw pa rin ang napupusuan ng Ginoo. Kahit isa ka ng uripon. Kahit nga puno ng pasa ang iyong mukha. Mukhang hindi matitinag ang pagtingin niya sa'yo. Naramdaman ko yun kagabi sa ginawa niya. Amaya, mukhang dalisay ang pagtingin sa'yo ni Ginoong Bagani. Magmula ngayon, ayoko na sinasabi mo siya. At kahit kailan, ayokong bibigkasin mo ang ngalan niya sa harapan ko.
Ngunit, Amaya, bakit? Hindi ba siya ang lalaking minahal mo sa unang pagkikita pa lamang? Hindi mo na ba nais magmahal at mahalin? Alam mo ang sagot ko dyan, Ahak. Kailan may hindi ko ibibigay ang puso ko sa kadugo ni Raha na pumaslang sa aking baba. Ngunit, Amaya... Tama na! Bumalik na kayo sa balay ng inyong Panginoon at paglingkuran niyo. Maglilingkod na rin ako. Hayaan mong tulungan kita, Uripon. Amaya, siya si Lumad. Isa rin siyang Uripon katulad namin na naninilbihan sa bago namin Panginoon, si Panginoong Atubang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Uripon. Kala ka na. Napagtanto kong tama ang tinuran mo kagabi, Lingayan. Hindi nga mawawala ang nararamdaman ng ating panganay kay Amaya. Kahit pa isa na itong Uripon. At kahit na anak pa siya ng isang tatong nagtaksil sa akin. Anong naiisip mong gawin, aking Raha? Isa lang ang paraan para mawala ang nararamdaman niya kay Amaya. Kailangan makahanap tayo ng nararapat na asawa ni Bagani. At ipag-isang dibdib sila agad-agad. Punong Awi! Paano mo na lamang narito ako? Ipinagtanong ko sa mga babaeng Uripon ni Raha manggubat. Sila ang nagturo sa akin na narito kayo. Tumulong ka muna. Hawakan mo ito. Punong Awi. Pagkinalaan tayo ni Paragahin. Nais ko po kayong makausap tungkol kay Bay Amaya. Aaminin kong nawalan ako ng loob ng una kong marinig na nais niyong itakas si Bay Amaya. Kahit pa kaparusahan na naghihintay sa aming mga natitirang Uripon. Subalit naiintindihan ko na ngayon. Kaya nais kong ituloy ninyo ang pagtakas kay Bay Amaya. Sa katunayan ngayon, nais kong makipagtulungan upang maisakatuparan ito. Bakit biglang naisipan mong imungkahi yan? Bakit nais mo itakas si Amaya? Sapagkat hindi na tama ang ginagawang pagpapahirap sa kanya Dian Lamitan at Bay Marikit. Kung pinagmamasdan man tayo ng kalag ni Datubog na, natitiyak kung hindi siya matutuwa kung wala tayong magagawa para sa kanyang pinakamamahal na bayi. Sumagi din niya sa aking isip. Bumalik ka na sa balay ng iyong Panginoon. Isagawa mo lahat ng gawain mo. At pagsapit ng dilim, hintay mo ako. Isasagawa natin ang pagtakas kay Amaya. Amaya? Ikaw ba si Amaya? Sino ka? Bakit mo ako kilala? Bayang ang ngalan ko. Isa akong Uripon, ngunit dati isang alabay. Kaya't namumukaan kita. Dahil dumalaw ka na sa aking mga pangitain noon. Ako? Dumalaw sa mga pangitain mo? Binibini, kung inyong pahihintulutan ay maaari ko bang mahawakan ng inyong mga kamay upang maisagawa ko ang himalad?
Siya na kaya ang babaeng nasa hula? Siya ang babaeng magliligtas sa ating kay Raha Manggubat? Masasagot ko lamang yan kapag nahawakan ko ang mga kamay niya at maisasagawa ko ang himalad. Ikaw nga ang sinasabing babae sa tagna. Ang sanggol na isinilang na may kambal ahas. Ikaw ang magliligtas sa aming lahat mula kay Raha Manggubat. Ipagpaumanhin mo. Ngunit hindi ako ang babaeng yun. Nakatitiyak ako. Ikaw ang babaeng itinakda, Amaya. Ipagtatanggol mo lahat ng mga taga rito mula kay Raha. Kayo? Ipagtatanggol ko? Kung ang sarili kong baba, hindi ko na ipagtanggol sa Raha. Sandali lamang, Binibini. Ipagpaumanhin ninyo kung binigla ko kayo sa aking mga sinambit. Ngunit ito ang dahilan kung bakit ako naparito ngayon. Ipinabibigay ito ng aking Ginoo. Sinong Ginoo? Si Bagani. Ibalik mo na sa kanya. Dahil hindi ko matatanggol. Ikaw nga ang sinasabing babae sa tagna. Ang sanggol na isinilang na may kambal ahas. Sadyang naiiba ka, Amaya. Kaya kailangan mong matutunan ang pakikipaglaban para pagdating ng panahon, maipagmalaki kita. Paano kayo nakarating dito ng uripong na ito? At anong ginagawa ninyo dito sa gubat? Dinukot ako ni Badu. Nang nagkamalay kasi ako, patay na siya. Kung ganun, niligtas ka ng ahas na nakita ko kanina. At katakatakang hindi niya ako tinuklaw. Hindi ka maaaring mag-alaga ng ahas dahil baka merong maghinala sa'yo. Maghinala, Baba? Anong ibig niyong sabihin? Basta't wag ka na masyadong maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko para na rin sa kaligtasan mo. Panaginip ako ng isang ahas. Tinuklaw ka ba niya? Sa panaginip ko, mabait siya sa akin. Tapos nagpahawak siya. Ano nga ba yung sinasabi mo na ikaw at ako ay isa? May nakausap ako isang ahas. May babalasong binigay sa akin. Baba, totoo kaya ang sinasabi ni Bayang? Tungkol sa kambal ahas. Ngunit paano mangyayari yun, Baba? Hindi kami lumaking magkasabay. At ang sabi nila, ang mga tao daw may kambal ahas ay mapalad. Ngunit ako hindi. Bakit ganun? Nawala si Iloy. Nawala ka sa akin. At naging uripon pa ako. Dito ba ang kapalaran na may kambal ahas? Maari hindi siyang nasa hula, Bayang. Maari nagkamali ka. Isa pa, sabi mo'y puno ng pasa at sugat ang kanyang muka. Kaya't paano ka nakasisiguro na iisa siya at ang babae sa iyong pangitain? Nabasa ko ang mga palad niya, Lati. Alam kong siya ang babaeng matagal na nating hinihintay. Ngunit bakit wala siyang kambal ahas?
Hindi ba't yun ang pinakapalatandaan na siya ang tinakda? Yan nga din ang pinagtataka ko eh. Natitiyak kong siya ang binibini sa pangitain ko at ang punong babaylan, ngunit nasaan ang kanyang kambal ahas? Sino yan? May tao ba dito? May kilala ka bang mga binukod sa karatig punlo na maaaring ipagkasundo sa aking panganay? Hindi mo na kailangan maghanap pa sa karatig punlo. Gayong nasa puod mo na, si Bae Marikit. Amaya, sa akin, ikaw ay isang maliwanag na buwan. At ang maliwanag na buwan ay hindi dinudungan pa ibaba, kundi tinitingala. Amaya! Bakit hindi na lang si Marikit ang ibigin mo? Halata namang may pagtingin din siya sa'yo. Maaari bang turuan ang puso kung sino ang dapat itibok nito? Naway hindi si Amaya ang iyong tinutukoy. Ngunit siya ang tinuturing ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi maaari ang nais mo. Kung gayon, wala na akong hangad mag-asawa o umibig sa iba. Hindi ako makakapayag na makakaangat na naman ang isang uripon sa atin. Ako ang bahala kay Amaya.